Good evening! Kumusta na kayo? I'm here again para ating i-continue natin yung ating tinatakel, no? Dito sa The Purpose Driving Life kay Rico Warren. Anyway, kumusta na kayo, no? Okay lang ba? Same pa rin as usual? Ako naman ganun din. But dito sa Japan ay malamig na, no? Oo, sa madaling araw, napakalamig talaga. And ngayon, medyo okay. Today, no, talagang usashiburi. Ano yung usashiburi sa Tagalog? Basta usashiburi na mainit, no? Mainit ngayon. Oo. Kaysa sa madaling araw, pag minsan -1, pag minsan. Ngayon kasi 3 ang lamig. Kaya medyo okay naman sa umaga, no? Yan ngayon, siguro mga 10 yata o 7 yata ang lamig. Kaya medyo okay naman. At nandito ako sa bahay. Kaya hindi ako ganong nilalamig. No? And ngayon, itutuloy natin dito sa The Purpose Driving Life kay Rico Warren. Nandito na po tayo sa chapter 20. And bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. In a way, bago ako nag-share talaga ng Word of God, ay nagpipray talaga ako, no? Kasi dito kasi sa YouTube or sa itong video natin ay hindi niyo ako nakitang nagdadasal from the start. Kasi bago ako mag-share kasi ay nagdadasal talaga ako. Kasi hindi naman, ay, napakahaba kasi, no? Marami kasi akong dinadasal. Hindi lang yung itong ating tinatakel, kundi of course, marami. And sikreto kasi. Pero ngayon, tapos na rin akong dasal, pero magdasal ulit ako kahit kaunti lang, no? Kasi baka magulat kayo, pati hindi kayo nagdadasal si Cleofit sa umpisa, pero nagdasal po ako. Pero, okay, magdadasal na lang ako pa mula ngayon, no? Kahit na kaunti lang. Okay, so, asan na yung ating kopya? Ito na sa ating sa The Purpose Driving Life, okay? So, tapos nito ay, okay, let's pray. Lord, thank you for tonight. Lord, please give me your wisdom now as I approach your word. Help me not to rely on my own understanding. Thank you, God, to clarify, encourage, and hope your word brings. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, nandito po tayo sa, ang title po rito ay Pagpanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran, no? Dito sa 2 Corinto 5, no? 5:18. Okay? So, babasahin ko po rito, no? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinibilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang tao. No? Napakaganda, no? Amen talaga, no? So, ang Diyos ay gumawa ng lahat ng ito. Siya ang gumawa ng lahat, no? Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan. Yes, if you love Jesus, kung magpasakop tayo sa kanya, ay talagang ibibilang niya tayong kaibigan, anak, no? Kapamilya. Family, no? Family na tayo ng ating Panginoon, no? At gusto rin niya, di na niya ako kaaway kasi I accept Him as my personal as a personal savior. At kayo rin din ay ganun din, no? Hopefully, ganun din ang nakikinig sa video, no? Na i-accept natin siya, no? Sa puso natin, no? Hindi lang sa salita, okay? And, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang tao, no? Halimbawa, yung mga nagba-backslide ka, no? Na kailangan bumalik sa kanya, gusto niya na bumalik naman sa kanya, of course, kasi natural ay siya ang ating Panginoon at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, no? Dito sa 2 Corinthians 5:18, okay? Ganun na shortcut to pagbisa, no? 2 Corinthians 5:18. Pasensya na kayo na ganun talaga ako magsalita. Okay? 2 Corinthians 5 verse 18, no? Pasensya na kayo, incomplete ako magsalita, no? Okay.
ang relasyon ay laging karapat-dapat ayusin, no? Sabi rito, no, dahil sa buhay ay tungkol sa pag-unawa kung paano magmahal. Gusto ng Panginoon na pahalagaan natin ang ating mga relasyon at ayon sa lahat upang mapanatili ang mga ito, kaya pabayaan sa oras na di pagkasunduan, samaan ng loob o di pagkaunawaan. Sa katunayan, sinabi ng Biblia, no? Sinabi daw ito ng Biblia. Pasensya. Ano ba yan? Nabubulal na naman ako. Sinabi ng Biblia na ibinigay sa atin ng Diyos ang ministeryo, ang pagpanumbalik ng mga relasyon, no? Of course, gusto kasi ng Panginoon na kailangan na hindi magkawatak-watak, no, o magkagulo-gulo, no. Gusto niya na magkaroon ng magandang relasyon. Dahil dito, ang malaking bahagi ng bagong tipan ay nagtuturo tungkol sa pakipagkapwa, ayon kay Pablo, no. Sa bagong tipan, andun yun na mga kapatid, no. So, kailangan talaga, no, na magkaroon talaga tayo ng dalo-dala yung kopya ko, no. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa bawat isa, no. Dapat nating ayusin yun, no. Ito ay napakalaga talaga, no. Mahalaga talaga ito sa ating buhay, lalong-lalo na sa family, no. Mag-asawa, kapatid, no. Lalong-lalo na yun, no. First, no. Kasi hindi maganda, no. Hindi maganda talaga, no, na magkagulo, no. Lalo na yung mag-asawa, hindi maganda na nagbabangasan, no. Kailangan talaga na magkaroon ng magandang relasyon, kasi lalo na pag nakita ng mga anak, no, mga anak at mga bata pa, yung mga bata ay of course naguguluhan ng mga bata rin at nagkakaroon din sila ng namamana. Parang namamana yun, no. So kailangan talaga na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa family, no, sa mga kapatid, no. Anyway, marami din akong narinig, no. At nakikita, alam nyo naman na minsan ay nagkaaway-away yung mga magkakapatid, no. Lalong-lalong pag nawala na yung ating mga magulang sa naiwang ano bang naiwan niya? naiwang mga naiwang kayamanan, naiwang lupa, naiwang mga ganung bagay, no. So, kailangan talaga na magkaroon ng understanding sa bawat isa. Especially yun mga kapatid sa trabaho, no. Sa trabaho natin na kailangan talaga na magkaroon tayo ng magandang relasyon, no. Ako naman, no, anyway, na-experience yun rin naman, no, pag magkaroon tayo ng work, kailangan talaga na magkaroon tayo ng good communication sa ating kapwa, sa ating co-workers. Kasi hindi maganda na nagtatrabaho ka tapos yung kasama mo ay ayaw sa iyo o magkakagulo-gulo. Parang hindi magandang araw, no, sa pang-araw-araw mo, no. And kaibigan din, ganun din. Parang iba yung mararamdaman talaga natin. Kailangan talaga natin na magkasundo, no, maging tapat tayo, na maging mahinahon, no, maging mahinahon. Anyway, sa akin din sa work ko, sa ngayon, of course, I'm so happy right now because yung work ko kasi matagal na kaming mayroon ako mga kasamaang Pilipina, bata pa kami, sabi ganun. Siguro 10 years na kami magkasama, 12 years na yata, no. Hanggang ngayon, never change, no? Kasi kilala ko na sila at saka yung mga Japanese na kilala namin ay matatagal na talaga kami, no? May bago mang pumapasok, of course, they're so happy because we're so kind. Sabi ganun. Kaya, kasi mahirap talaga yun na, ang mahirap kasi, di ba, pag once na mag-start ka, mag-apply ka sa ibang work, medyo kakaba-kaba ka, no, kung yung mga kasamahan mo ba ay mabait o hindi, no, kasi mas maganda talaga na maging maganda ang relasyon natin sa kapwa natin, sa ka-workers natin, kasi hindi maganda yung ating feeling, no, hindi maganda yung feeling natin, no. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng
magandang relasyon, no? Dahil ito rin naman, no, sa atin, tayo mga mananampalataya, gusto rin talaga ng Panginoon, no, na ang kanyang pamilya ay makilala sa pagmamahalan ng mga miyembro nito, no? Even though dito naman sa mundo kasi hindi naman kasi natin na lahat ating na-encounter, no, mga kahit na even though our family, di ba, na they are born again Protestant, no, born again Christian, Protestant, no, hindi naman lahat, di ba? Kagaya sa family ko, marami ding Catholic, no? Tatlo lang yata kami na born again, no? Sila lahat ay mga Catholic din sila. So it's hard talaga to share the word of God, no? But of course they're so nice naman, no? Kasi they're listening naman if nag-share ako, but they're solid talaga. So iba namang tao naman ay na hindi ba mananampalataya naman ay iba naman yung kanilang way, no? But ang sabi ng Panginoon, tayo ay mga miyembro niya, no? Tayo mga family niya ay kailangan talaga natin na magandang patutuo, no? Maging magandang patutuo sa as a mananampalataya, no? Kasi lalong-lalo na yung mga mga unbelievers, ilagay natin, hindi sila born again Protestant, no? Hindi sila gano'n, no? Ay tinitingnan nila tayo, di ba? Ilagay natin, kahit ako, naranasan ko rin yun, no? Na, ay, born again, gano'n din, hindi man pala maganda ugali, para mga gano'n, no? Talagang kinakaliskisan talaga tayo, kaya kailangan we should be careful, no? At yun din ang sabi ng Panginoon, kailangan natin ipagpatutuo na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay born again, maunawain, no, di ba? Maunawain, okay? Kaya ilagay natin, no? Let's say na halimbawa meron tayong na may nagagalit sa atin o meron tayong encounter na hindi natin inasahan, di ba? Sinabi ko sa inyo, nilagay natin yung family natin or family natin kasama na yung mga kapatid, no? Or kaibigan natin, workers, ganon. Sa akin mas marami talagang sa workers siguro before, no? Kasi oo, ganun. So, kailangan talaga natin na we should pray. No, kailangan talaga natin na magdasal muna tayo bago tayo kausapin yung tao na bakit siya nagagalit sa atin. Sabay ganun, no? We should pray. Kailangan talaga na we should pray, no? At humingi tayo ng gabay, no? Humingi tayo ng gabay mula sa Espiritu Santo. Kasi kung magdadirect lang natin at syempre ay hindi rin natin mapipigilan ang sarili natin. So ang mangyayari yan, lalong aapoy, di ba? Hindi magiging misunderstanding, lalong lumala, no? Kailangan talaga na once na magkaroon tayo ng gusto nating kausapin yung tao, kailangan natin na humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon, na kailangan talaga natin na ipakita natin that we are a mananampalataya, no? Mananampalataya tayo, no? So paano kayo maging manumbalik, no, ang nasirang relasyon? So paano kaya yun, no? So now we should pray, no? We talk to our God bago ang tao, no? Kasi minsan kasi, no, 'di ba, pag mayroong tayong sama ng loob, bakit kasi nagagalit sa akin, ganun, 'di ba? So inibibigay natin o share natin yung sama ng loob sa kapwa, sa ating kaibigan, ganun. So minsan kasi naisip natin na tiwalang-tiwala tayo, pero hindi natin alam na may dagdag na yon hanggang kakalad na yan, lalong magkakagulo, di ba? So, first, we should talk to our God. No, kailangan makipag-usap muna tayo sa ating Panginoon, no, hindi sa tao, no?
So, sabihin natin sa ating Panginoon, no, anyway, ganun kasi, kahit ako, ganun ako. Pag meron akong problema, meron akong problem sa ano pa man, no, I talk to our God, and then, kahit na umiyak ka, parang, nagsusumbong ka talaga, no, hingi ka ng wisdom, no, parang ganun, ang dapat nating gawin, no. Oo, kailangan talaga yun, no. At, hindi yung lagay natin na, even though, alam natin na wala tayong kasalanan, bakit bigla siya nagalit, pang ganon, ay andun yun, antayin mo siya na kausapin ka. Of course, ang mangyari yun, maging pride each other, diba? Pride, ikaw kasi ang anak ng Diyos, ikaw kasi ang mananampalataya, ikaw ang mas malalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. So, ikaw mismo makipag-usap sa Kanya, kausapin mo siya ng maayos, no? Kausapin mo siya ng maayos, oo. Kailangan magpakumbaba talaga tayo, no? Pakumbaba talaga gaya ng ating Panginoon na nagpapakumbaba talaga siya, no? At kailangan natin na unawain din natin ang kanilang naramdaman, no? Unawain natin, huwag yung ano yun, unawain natin, kailangan pakinggan talaga natin, no? Pakinggan natin, gamitin natin yung ating tainga, no? Makinig tayo ng gusto, huwag yung bibig. Kasi minsan kasi pag nag-uusap, bakit ka ba, nagpipray ka bago mo nga siya kausapin, pero ano yun, nagsasalita siya, tapos sumasagot ka rin, walang mangyari. Kailangan unawain mo siya, pakinggan mo muna yung sabihin niya, ganon. Bago tayo sumagot, bago yung bibig, di ba? Bibig. No, kailangan natin yun gawin at kailangan nating i-explain sa kanya ng dandahan, no? Dahil pag yung ang gagawin natin ay kung kakausapin tayo at mahinahon, no? Tapos ikaw naman ay kausapin tayo, and then mahinahon tayo sa umpisa, and then nauna yung hindi natin siya pinapakinggan dahil alam natin na sa umpisa ay mali siya. So, kakausapin mo kaagad siya. So, hanggang mangyayari niyan ay magkakaroon tayo ng parang tayo nag-aasal hayop, di ba? So, kapag nasasaktan at nagagalit ay hindi na natin alam ang ating sarili. Nagagalit na tayo, hindi natin, nalilimutan natin ang ating Panginoon. Pinapagdasal, ay Lord, nagkasalanan naman ako, parang gano'n, di ba? Kailangan maging mahinahon tayo. Kailangan kausapin natin yung ating Panginoon, and we should pray first, no? And then, kailangan pakinggan din naman natin kung anong nasa side niya, bakit siya nagagalit sa atin, o kung sinong paman yun, no? Oo. At, huwag kagad tayo na, kontrahin, no? Huwag natin kontrahin ang kanyang salita. Kaya sabi nito, sa kabila nito, sinabi sa Biblia, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. No? Kaya maging mahinahon tayo. Kahit nagagalit siya, maging mahinahon, i-practice natin yan, no? Ako ay pinapractice ko yan. Inamin ko, pinapractice ko yan. Kahit na, even though sa work ko ay ganun din, no? Alam kong wala akong kasalanan, and then tahimik ako. Pero minsan di ko rin nakaya, no? Sumasagot din ako, parang ganun. So, kailangan maging mahinahon tayo. For me, it's hard talaga. It's hard sa akin, no? But I should practice, no? Na kailangan maging mahinahon, no? Kailangan talaga maging mahinahon, yes. Today, ilagay natin today. So, ano yan, meron akong pasyente, and then, everyday siya talaga ang pasyente ko. Siya talaga, ako talaga toka sa kanya, and then merong isa namang Haponesa na sa niya hindi ganyan ang pag ano yan, ido sa Tagalog, you know? So sabi ko, hindi, ganito ang way ko, parang gano'n, no? Tapos hindi, nagalit siya sa akin. Sabi ko naman, hindi ako ang nakatoka, akin siya, sa kanya daw yung pasyente, pero akin yung time na 6:30 ng umaga hanggang 7, sa akin na siya naka-schedule, kaya ako ang dapat masunod, parang gano'n, no? Nagkakaroon na kami, no? Hanggang madaling salita, iniwanan ko na lang siya, parang gano'n, o kaya,
Merong yun, parang minsan, nawawala ka rin, no? Kahit na alam mo ang ginagawa mo, kasi nasa iyo yung schedule ng tao, ay kung minsan may iba kasi, mga Haponesa kasi, minsan pag nainis sa isang tao kasi, pag ikaw nakita, ikaw pagbubuntungan talaga no? Kaya kanina, ay ang tagal-tagal ng tea, no? Hot tea. So, nainis siya, nakita niya ako, ako ang pinabuntungan niya, no? So, kailangan maging mahinahon talaga, no? Kaya dito, maging mahinahon, no? Oo. Kaya, yun, mahirap talaga, no? Even we love too much our God, no? Kailangan mananampalat tayo. So, ang love natin, so deep, no? Sa ating Panginoon. But sometimes, meron talagang nangyayari na hindi maasahan, no? Oo. So, kailangan, kaya sabi rito, sinabi sa Biblia, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang di nagpansin sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Yun ang sabi dito, no? So, aminin mo ng bahagi ka rin, aminin din daw natin ang bahagi sa may problema tayo, kagaya ng nagkagulo, mag-usap kayo, aminin din natin na may problema din tayo, may kasalanan din tayo. Kasi, hindi naman nagagalit yung tao or sino pa man, kasi minsan kasi kaunting-kaunti lang yung kasalanan mo, no? Kaunti-kaunti lang, no? Dahil sa umpisa pa lang, ayaw niya sa iyo, malaki na yun sa kanya, di ba? So, kailangan na maging mahinahon tayo ang magpasensya, parang gano'n, no? At isipin din natin na, kaya siya nagkagaya, meron din tayong problema, no? Huwag din nating itaas ang ating sarili na, ikaw ay pure na walang kasalanan, parang gano'n, no? Kaya, kailangan natin na pagdating sa ating sarili, tiyak na may bagay tayong hindi nakikita, no? Hindi natin nakita na, ay, may nangyari pala, nga pala, no? Napabigla pala yung salita ko, nagalit pala siya. Merong gano'n, no? Merong gano'n, mga kapatid, no? Kaya, kailangan na tingnan din natin yung ating kausap. Tingnan din natin ating kausap kung maramdamin ba o hindi. Okay? Kaya ito, no, isa rin ito na parati kong tinatakel, no, parati kong sinasabi na nung sa 25, nung December 25, sinabi ko rin, at saka sa video, ilang beses ko rin sinabi na hindi naliligtas ang tao sa relihiyon, no, sa relihiyon, kundi sa relasyon natin sa ating Panginoon. Totoo naman yun, kapatid. Of course, gusto talaga natin na may church tayo. Punta tayo sa ating religion. Saan ka ba? Kagaya ako sa akin, born again Christian, Protestant ako, Church of Nazarene, no? Ako. So, maganda talagang pumunta tayo ng church, no? And yung church na yun, no, of course, andun, mag-aaral tayo, diba? Salita ng Panginoon. Worship service, no? May sermon. And, hindi tayo pupunta lang doon para, punta tayo sa church, no, makipag-fellowship. So, bakit tayo pumunta sa church? Para mag-aral sa salita ng Panginoon at ating itong ipamuhay. Yun ang, ito ang ma-share ko, no? Kasi, bakit kayo parating sinasabi ni Cleofe na hindi tayo maliligtas sa relihiyon, kundi sa relasyon. Yes, it's true. Totoo naman yun, no? But of course, kailangan talaga din natin na may sariling church tayo. Ang church na yun ay kailangan nating malaman, dun tayo mag-aaral, dun tayo magkaroon tayo ng fellowship, kapwa natin mga born again Christian, mga kapatiran, kung merong problems, sharean, kung walang hindi naintindihan sa Biblia, tuturuan, no, may Bible study, merong worship service, andun yung lahat. And, hindi lang sa pag-aaral, mga kapatid, no? Hindi yung sa pag-aaral ng kapatid, kailangan nating ipamumuhay yan. Kailangan natin ipamumuhay yan at mag-manifest yun sa ating sarili that if you love God, makikita, siya talay tunay na Kristiyano. Kasi nag-aaral tayo ng Biblia at makikita natin sa kanya ay
kung siya mahinahon siya magsalita, hindi kagad siya nagagalit. Andun yung kapatid sa Galatians 5:22-23, di ba? So, andun yun, hindi ka agad magagalit. Meron naman kasi mga Kristiyano na agad nagagalit, nagchichismisan, no? Kaya, yun ang aking paliwanag, no? Na hindi hold nyo masamain sa sinabi ko, no? Ay, pumunta ako sa church, hindi pa ako maliligtas. Hindi yun, kapatid, no? Kailangan natin, ipamumuhay natin ang salita ng ating Panginoon, no? Hindi lang pupunta tayo sa church and then ay nakipag-fellowship. And then after that, nakikinig nga sermon, but iba naman yung sa isip, ay, sunod ito sa kaya ko pupunta. Ganon, di ba? Tapos, nakikinig ng salita o nagbabasa ng Biblia, and then after that, hindi naman nababago yung ating pagkatao, ating sarili, no? So, kailangan talaga na magbago rin tayo, no? Di ba? No? Kailangan magbago rin tayo kasi dahil if you accept Jesus Christ as your personal savior, no, magbabago ka rin magbabago ka rin kasi susunod ka sa salita ng Panginoon, di ba? Susunod ka oo, kung anong gusto niya para sa atin, ikakabuti, no? Mababago ka rin at tas hindi na mamalaya, nag-invite ka na, kapatid, punta kayo sa church, kapatid, punta tayo sa Bible study. Talagang mag-upang ka na, no? Mag-share ka na, no? Na marami kang blessings, no? Galing sa ating Panginoon. Yun ang ibig kong sabihin, no? Yun ang ibig kong sabihin, okay? And then, mabilis lang, no, mga kapatid, no? Pasensya na. And ang aking, sabi ito, if you love Christ, you should follow His cross. No? Ano ibig kayo sa if you love Christ? Siyempre, follow His cross, di ba? Cross. Paghihirap, no? Kaya yun ka, no? Minsan ay maraming, nasasaktan tayo, magtitiis lang tayo. Parang ganun ba? Mahirap talaga. Pero i-practice natin. Even though kahit na I love God, di ba? Sabi ko sa inyo, mahal ko ang Panginoon, ang puso ko ay nasa Kanya. But sometimes, I'm just a woman, no? Kailangan, pag minsan, lumalabas din talaga ang original sin ko, no? Na minsan, madali akong magalit, madali akong mairita, no? Kaya hindi maganda talaga, oo. But of course, we should pray our God, no? Hingi ka ng forgiveness, no? Hingi ka talaga ng tawad sa Kanya, but just umpisa ka na naman, i-practice mo naman talaga ang salita ng Panginoon. Anyway, okay? So ito yung Bible, baka hindi nyo, alam ko naman, alam nyo, maraming mga Kristiyano dyan, nakikinig, no? Pero ulitin ko lang ulit, no? Dito sa Galatians 5:22-23, dito makikita ang Galatians 5:22. Ito yung kailangan, no? 5:22 22-23. Okay. This is my favorite verse. Tatapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kailangan meron tayong pag-ibig, no? Sa kapwa natin, katuwaan, no? Para tayong masaya, kapayapaan, magkaroon tayo ng kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, at pagtatapat, no? At anumang pagpipigil laban sa mga gayong bagay, walang kautusan, no? Diba yun, no? At may itong binigay ko ng verse. Baka meron pa akong binigay ng verse. Tanggal lang, ha? Ito, pagbunga, dito sa Galatians 2:20, no? Galatians 2:20. Galatians 2:20. 2:20. Dito, no? Ako ay napako sa cross sa kasama ni Kristo, at hindi ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na aking umibig at ibinigay sa kanyang sarili dahil sa akin, no? Ulitin ko ulit, no? Mamaos kasi yung kuang ko kasi sa sobrang mainit kasi
pag nakipag-usap ka ba na ng matagal, no? Ano yun, ang heater kasi, kaya nagda-dry. Okay. Ako'y napako sa cross, nakasama ni Kristo, di ba? Nagpapako si God para matubos yung ating kasalanan. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tinakbo na ka siya as your personal savior. At ang buhay na ibinibuhay ko ngayon sa laman ay binubuhay ko sa pananampalataya, no? You have a faith in God, nanampalataya ka talaga, no? Sa pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig. Yung inibig, minahal tayo ng ating Panginoon. Hindi natin siya unang minahal, kundi God love us first, di ba? At ibinigay sa kanyang sarili dahil sa akin. Grabe, no? Ganun kamahal tayo ng ating Panginoon, no? At meron ba akong bibigay na verse sa John, 1 John, no? Sa John 1 John, okay, sa 1 John, no? 1 John 4:10-11. Okay. Narito ang pag-ibig na hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin. Sa sinabi ko kanina, no? At sinugo ang kanyang anak sa pagpalubagbag sa loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal ko, tayo iniibig ng Diyos at gayoy ay nararapat na nag-ibigan din naman tayo. Diba? So, kaya sinabi natin na gusto ng ating Panginoon, no? Manumbalik sa nasirang pagkakapatiran, no? Kailangan tayo na magkaroon ng good relationship sa kapwa, no? Kapatiran, sa mananampalataya, sa family, sa kaibigan mo, sa work mo, no? Nakita natin na tayo talagang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Diba? At last verse ay sa John 4:7. Okay, John 4:7, no? Dito. Oo, nasabi ko na pala. Ang mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, no? Dito, no? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Dito sa John, 1 John 4:7, no? So, ito ang ibigay kong verse about pag-ibig at ang Panginoon ay niligtas tayo dahil relation din ito sa ating sinishare ngayon, no? Sa kung paano natin ayusin ang nasirang pagkakapatiran, no? Or if hindi naman sila hindi naman sila manampalataya, ay kailangan din natin magkaroon ng mahinahon, di ba? Mahinahon. Oo. Pasensya na kayo na mabilis ba ako magsalita? Pasensya na. Oo, hopefully na maging maayos yung pag-explain ko, no? Pasensya nyo na lang ako, no? Oo, kasi sa totoo lang, yung kagabi ko lang siya sinulat, and then ngayon ko lang ulit shinare, no? Hindi ko siya sinulat, and then ni-review ko ilang beses, ilang araw, and then sa ko shinare, binibigla ko lang. Kaya minsan siguro palpak yung aking pag-share. Hopefully, maintindihan nyo ako. Pasensya na, no? Kasi, pasensya na. Okay, let's pray, no? Okay. Heavenly Father, we want to thank you for being with us throughout today. Your presence has been in this place at the start to the end. Let us go out there and be the salt and light. May we put into practice what we have learned. Thank you, Jesus. I love you, God. Thank you also this message, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat and see you after 2 weeks. Okay? Bye. I love you. Jesus love us. Okay? Bye. Good night, everyone.